Super good news mga kabayan! Bansang France, i-deliver na ang unang batch ng mga high-speed multi-role vessel na binili ng Philippine Coast Guard sa kanila. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi bababa sa 50 mga barko ang madadagdag sa kanilang armada sa ngayon at sa susunod na mga taon. Wow na wow! Kung pabilisan lang, pulido at kalidad sa paggawa ng mga pangdepensang barko, hindi magpapahuli ang HD Hyundai ng South Korea. Kakaparma pa lang ng kontrata noong Disyembre ng 2025. Ilununsad na agad ngayong 2026 at 2027 ang mga in-order ng Philippine Navy na missile frigate. Sa kanila, South Korea walang kakupas-kupas. Mga military at civilian asset na matatanggap ng Pilipinas ngayong taong 2026 hanggang sa 2028, mga pangmalakasan. Andyan ang delivery ng mga bagong bersyon ng FA-50, offshore patrol vessel, missile frigate, landing docks, panghuling batch ng mga S-70i Black Hawk helicopter, mga donasyong barko mula sa Amerika, mga eroplano na kukunin ng Philippine Coast Guard sa Amerika, mga light tanks mula sa Brazil at Israel, barkong donasyon mula sa Japan at marami pang iba. Isa sa mga sekreto kung bakit hindi kayang talunin ng Iran at mga proxy nito ang Israel. Israel will stand united. There will be no opposition coalition during war with Iran. Prime Minister Netanyahu and I will put aside our differences for the defense of our country, for the defense of our people. Ayon sa Philippine Coast Guard, ang French shipbuilder na OSIA ay inaasang magsisimulang ma-deliver ang unang batch ng mga fast patrol boat ngayong taon sa Philippine Coast Guard bilang bahagi ng 40 mga vessel na in-order ng Pilipinas. Ayon kay Philippine Coast Guard Commandant Ronnie Hill Gavan, and I quote, "If all goes as planned, the initial delivery will begin in the later part of this year." Unquote. Ang Department of Transportation ng Pilipinas at French company ay pumirma ng kontrata noong Mayo ng taong 2025 sa ilalim ng Marcos Administration para sa 40 unit ng 35-meter high-speed multi-role vessel na nagkakahalaga ng $438 million o katumbas ng 25.8 billion peso sa hangaring paigtingin ang maritime presence ng Philippine Coast Guard sa buong Pilipinas. 20 sa mga high-speed multi-role vessel ang gagawin dito sa Pilipinas, habang ang iba naman ay gagawin sa bansang France. Ang maganda sa proyekto na ito mga kabayan dahil kasama na sa kontrata ang 9 na taong integrated logistics support upang matiyak ang patuloy na operational readiness at pangmatagalang maintenance ng mga nasabing asset. Sinabi ni Philippine Coast Guard Commandant Gavan na inaasahan din ng Philippine Coast Guard ang 5 barko mula sa Japan na tinutukoy ang 5 97-meter multi-role response vessel na naka-schedule para ma-deliver sa Pilipinas sa pagitan ng taong 2027 at taong 2028. Sa kabuuan, hindi bababa sa 50 mga barko ang madadagdag sa armada ng Philippine Coast Guard sa susunod na 5 taon. Good news naman mga kabayan, South Korea pinabilib ang mga Pilipino. Kakadeliver pa lang ng 2 Malvar-class frigates sa Pilipinas. Gagawa na naman ulit ng 2 pang mga barkong pandigma para sa Philippine Navy matapos magkasundo at mapermahan ang kontrata para sa karagdagang mga barkong pangdepensa. Inihayag ng Korean media na ang HD Hyundai Industries ay planong ilunsad ang una sa mga bagong frigate na inorder ng Philippine Navy ngayong taong 2026 at ang ikalawa naman sa taong 2027. Grabe, ang bilis mga kabayan dahil noong Disyembre ng 2025 lamang nagkapirmahan ng kontrata ang Pilipinas at South Korea para gumawa muli ng 2 HDF 3200 Miguel Malvar class frigate na umaabot sa 34.4 billion peso. Aasahan natin mga kabayan na bago matapos ang taong 2028, napakaraming mga bagong gamit militar ang darating at mapapasakamay ng ating Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard tulad ng mga bagong FA-50 fighter jets na magmumula sa South Korea para sa Philippine Air Force, 5 offshore patrol vessel at 2 missile frigate mula sa South Korea para naman sa Philippine Navy, 2 124-meter landing docks mula sa Indonesia para sa Philippine Navy, 5 97-meter multi-role response vessel mula sa Japan para sa Philippine Coast Guard, 4 mga fast patrol boat mula sa France at dito sa Pilipinas para sa Philippine Coast Guard. Ito pang mga S-70i Black Hawk helicopter mula sa Poland para sa Philippine Air Force, 18 mga Sabra light tanks mula sa Brazil at Israel, 3 barko mula sa Amerika para sa Philippine Coast Guard, 3 eroplano mula sa Amerika para sa Philippine Coast Guard, 3 dambuhalang C-130J-30 Super Hercules mula naman sa Amerika para sa Philippine Air Force, mga donasyong barko na magmumula sa Japan tulad ng Abukoma class destroyer para sa Philippine Navy, mga karagdagang missile system na ilalagay ng Amerika sa Pilipinas at marami pang iba. Ito ay ilan pa lamang sa mga proyektong naging makatotohanan dahil sa pagpupursige ng ating gobyerno na palakasin at ituloy ang Armed Forces of the Philippines Modernization Program sa tulong ng ating mga kaalyado at partners.
Prime Minister Netanyahu nagpahayag ng kanyang babala sa Iran Supreme Leader na kapag nagkamali itong atakihin ang Israel, gaganti ito ng malakas na kailanman hindi makakalimutan ng bansang Iran. אנחנו בימים מאוד מורכבים ומאתגרים. יכול להיות שאת מזלזלת, תמשיכי. אבל העם יודע וכל חבר וחברת כנסת כאן יודעים את זה. אנחנו בימים מורכבים ומאתגרים. חברי הכנסת, איש אינו יודע, את מפריעה לכולם. איש אינו יודע מה ילד יום. אנחנו עם עין פקוחה. אנחנו ערוכים לכל תרחיש. אני העברתי והעברתי למשטר האייתולות שאם הם יעשו את השגיאה אולי הקשה ביותר בתולדותיהם ויתקפו את מדינת ישראל, אנחנו נגיב בעוצמה שהם לא יכולים אפילו לדמיין אותה. Isa sa mga rason kung bakit malakas ang Israel, maliban sa kanilang mga makabagong teknolohiya, sila ay nagkakaisa laban sa banta, administrasyon ka man o oposisyon. Sa panahon na merong banta sa inyong bansa, anong kulay man meron ang kanilang politika sa Israel, sila ay sama-sama at nagtutulungan para sa kanilang militar. Ito ang isa sa mga katangian kung bakit maliit man ang bansang Israel kung ikukumpara sa mga kalabang bansa nito, pero sila ay nananaig dahil sila ay merong isang salita, ang magkaisa. I want to use this opportunity to send a clear message to our enemies. No matter who is in government in Israel, we will always know how to defend ourselves. We will always strike at those who seek to harm us. I say especially to the Iranian regime, we will never allow you to build up a missile threat against our people again. Your terror proxies will never be given a moment's peace, and you will never be allowed nuclear weapons. My position is clear. It is time to strike at the foundations of the regime. The people of Israel deserve to live in safety. The people of Iran deserve freedom and a better life. The Middle East deserves a future of peace and prosperity. Israel will stand united. There will be no opposition coalition during war with Iran. Prime Minister Netanyahu and I will put aside our differences for the defense of our country, for the defense of our people. All of Israel will unite behind our soldiers and pilots. Laban Pinas.